Hello. Magandang hapon mga kapatid. Gandang hapon Alam din ko po. pong mainit po, no? Pero alam ko bawat isa sa atin ay nag-iinit para sambahin ng Panginoon. Amen? Amen. Sandali ko muna po puputulin ang inyong mga usapan. Alam ko po miss niyo ang bawat isa. Amen. At sa pag-umpisa po natin, tinatawag ko po ang worship team. Pangunahan po tayo ni Pastora Ana at ni Sister Mary and Sister Jen. Sige po mga kapatid, tayo na po tayo. At bago po yun, sige po, palakpakan muna po natin ang Panginoon. Dahil siya ay dakila at tapat sa nandaang linggo po ay hindi niya po tayo pinabayaan. Amen? Okay po, commercial po muna. Bago po natin awitan ng Panginoon, umawit po na po tayo ng masayang awit. Alam niyo po ba yung mahal na mahal kita, Panginoon? At pag kinawit po natin yun, magkamayan po tayo, magbatian at magyamba. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipasaaman. Sige po, kami natin ang bawat isa.
puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-ilahatin mo, ikaw ay mamasdan, mapanigan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Let's close our eyes and feel the presence of Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-ilahatin mo, ikaw ay mamasdan, mapanigan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luluan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord, hallelujah. Katulad po ng awit namin, Panginoon, maghari ka po sa lugar na ito. Hindi lamang sa lugar na ito, Panginoon, kundi sa bawat puso at bawat buhay ng bawat isa, Lord. Ikaw po ang maghari, Panginoon, ang manahan. Ang iyong kalooban at plano mo sa amin, Panginoon, ang siyang aming takbuhin, Lord, ang siyang aming lakaran, Panginoon. Salamat ka dahil tapat ka po sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan mo. At tinawag mo ang bawat isa upang magtagumpay at makasunod sa iyo, Panginoon. Kaya sa hapon na ito, Lord, wala po kaming ibang pinasasalamatan, itinataas na anuman ang aming pinagdadaanan. Ikaw po ang aming Diyos na buhay at walang hanggan. Hindi
hindi ka po nagbabago kailan pa man, Panginoon. Walang kasalanan ang hindi mo po kayang patawarin at wala pong buhay ang hindi mo kayang buuin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang papuri at pasasalamat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Okay. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Sa lahat ng panahon, mabuti ang Diyos. Amen. Sabi nga po ng aklat po ng Salmo, mapalad ang pumaparito sa tahanan ng Diyos sapagkat sila'y pagpapalain. Amen? So, handa na po ba kayong umawit ng papuri sa ating Panginoon? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, sabi po natin ang awitin, ang taas-taas ang Diyos. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sing praise.
At sa pangalawang bahagi po ng ating gawain, lalo po kayong mabibless dahil ito po ang paghahayag ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Ito po ang ating bread of life. At para po sa ating speaker ngayon ay isang masipag na pastor, hindi lang masipag, mabait at poging pastor. Bagong gupit po siya. Amen. Tawagin po natin si Pastor Nin at palakpakan po natin ang Diyos sa buhay niya. Praise God! Amen. Buhay ang ating Diyos. Amen. Minsan pa palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Bigyan natin ang standing ovation ang ating Panginoong Jesus. Sige po tayo po natin. Sige pa, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sige po, huwag po na masaya. Pag nagsasabi ka ng hallelujah, ibig sabihin mo nun, let the light of the Lord shine upon your life. Magliwanag ka, O Diyos, sa buhay ko. Amen? Amen. Yun ang totoong meaning ng hallelujah. Yahweh yun, yung dulo. Hallel is yung light. Let the light of the Lord, magliwanag daw si Lord sa buhay mo. Amen? Amen. Minsan, pag nagugulat yung katabi mo, ano lumalabas? Iba-iba. Hindi hallelujah, no? Pero dapat mabago po tayo. Amen? Dapat nagbabago tayo. Every day. Ano po? I-train mo yung kaisipan mo. Yung kaisipan natin. Amen? Ganyan ka nga kapatid. Ganyan ka. Yan. Tapos, tutukoy mo ito. Kailangan magbago. Amen? Amen. Ulit, pag sinabing hallelujah, pagsabi tayo ulit, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, Hallelujah. Amen? Tayo ba? Pwede ba? Yung amen. Ano ibig sabihin ng amen? Shanawa. Ibig sabihin po nito pag affirm. Ibig sabihin totoo. No, pag sinabi na ano, ikaw ay lalakas. Amen. Dapat. No? Pag ikaw ay pagpapalain ni Lord. Amen. Ang lakas nun. Pag ganun. Pag blessing ang lakas. Ano? So dapat yung word naman na amen, pangalan po yun ng Panginoon natin. Book of Revelation, kung mabasahin nyo ron, is the faithful amen. Nakalagay ko. Pangalan po ng Panginoon. Pangalawa po, pag sinabing amen, nag-agree ka. Then pangatlo po ay paglunok. Sabihin na, yung sa espiritu mo, yung salita ng Diyos, ay ano po, nag-agree ka, manahan ang salita na sa buhay. So minsan pa, yung katabi mo, pagyayamanin ni Lord. Amen. Di ba? Lunok yun, paglunok. Sige nga, lunok ka mo. Meron po talaga makabal. Gano'n ka mo paglumunok? Parang manok lang din. So pag ikaw ay ano po, may laban, ano yung mga dapat mong sasabihin sa harapan ng Panginoon? Amen. At saka, hallelujah. Samahan mo ng scripture verse. Amen? Nasa laban po tayo. Amen? Ang kagandahan, ang katagumpayan na dala natin, ay ano po? Ay galing sa Panginoon. Amen? Amen. Yung katabi mo, matagumpay na yan. Walang amen. Parang hindi sanay basta ano, yung amen. Dapat sasanayin mo talaga, no? Hindi pag nagulat ka, ay, hindi gano'n. Dapat yung hallelujah. Amen? Amen. Sabi ko nga po, nang ako po ay nakakilala sa Panginoon, isa po yun sa mga nabago sa akin. Yung palamura po kasi akong tao. Tahimik ko yun. Noon yun, alam ko, noon yun, palamura po akong tao. Yung time GA, GA.
Basta yun, yung auto-kotsinta. Lahat po yun. Mabenta sa akin yun. Noon. Ano po? Pero nang nakakilala po ako sa Panginoon, sabi ko, no? Pag ikaw ay anak na ng Panginoon, alam mo na identity mo kung sino ka. Ano po? Nagkakaroon pa ng modo. Ano po? Minsan po yung magulang ko, sabi sa akin, anak, alam mo, hindi tinuturo sa school ang modo. Dapat sa bahay natutunan. Meron ka bang kilala na walang modo? Ay, maraming pastor. Ano po? Kaya dapat po, sa church, sa bahay, nag-uumpisa ang magandang ugali. Amen? Ngayong hapon, ayan, sino gusto ng bahay? Sino po gusto magkabahay? Amen. Yan. Lapit na po kayo dito. Pwede nyo na hawakan. Amen? Basahin po natin. Salmo 127, Papuri sa kabutihan ng Diyos. Verse 1, mga kababaihan. Wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ng pagtatayo nito. Wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ng pagbabantay nito. Verse 2 naman tayo, mga kalalakihan, 1 to go. Walang kabuluhan. Kabuluhan ang pag-isig ng maaga at pagtulong ng hati na sa pagtatrabaho. Upang may makain. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila'y natutulog. Verse 3, mga kababaihan. Ang mga anak ay pagpapala at pinipalang mula sa Panginoon. Verse 4, kalalakihan. Ang anak na isinilang sa panahon ng kabataan ng kanyang ama ay parang pana sa kamay ng sundalo. Verse 5, sabay-sabay po tayo. Mapalad ang taong may maraming anak dahil may tutulong sa kanya kapag humarap siya sa kanyang makakaaway sa hukuman. Amen? Ang Psalm 127, kung mapapansin nyo po kanina, sa verse 1, ano pong sabi? Kung wala ang tulong ng Panginoon, baliwala ang lahat. Without the help of the Lord, sabi nga po sa ibang version, unless the Lord will build the house, the laborers will work down in vain. Ano po? Walang kabuluhan daw ang pagtatayo kung wala ang Panginoon. Gusto mo ba na samahan ka ni Lord? Amen. Amen? Dapat siya ang katulong mo, ang tumutulong sa iyo. Actually, this is a description sa Triune God, si Holy Spirit yan. Sa New Testament, makikita po natin si Holy Spirit described as Comforter and Helper. Amen? Kaya dito, kung wala ang tulong, without the help of the Holy Spirit, sabi dito, ang buhay daw natin ay walang kahulugan. Totoo yun. Without the help of the Holy Spirit, talo tayo. Lugi tayo. Without the help of the Holy Spirit, wala tayong magagawa. Kaya po, ang pinaka-importanting person na dapat makilala natin sa buhay natin dito sa ibabaw ng lupa ay hindi yung magulang mo, yung jowa mo, yung partner mo. Hindi yun. Dapat si Holy Spirit. Salamat. Kaya na lang po na yung mag-usap. Dalawa na lang kayo. Dalawa na lang. Wala nang iyon. Sabi ko po, ang pinaka-importante na dapat makilala mo habang buhay ka rito ay ang Espiritu Santo. Amen. Amen? Dahil siya ang Espiritu ng buhay ng Diyos. Amen? Amen. At siya ang magtatayo sa buhay natin. Di ba naalala natin yung foundations na tinuturo natin dito? Dapat ang buhay mo ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Amen? Amen. Na dapat yun, yung sa bato na yun, ay sa tulong ng Espiritu Santo. Amen? Amen. Do you understand po? So, meron pa tayong pag-usapan. Actually, sa month of May,
start na po yung series po natin ng foundations. Amen? Kung titignan niyo po yung bulletin board, baka nandiyan na tayo. Yung foundations. Ano po? Importante kasi nga yung foundation ng isang tao. Amen? Amen. Meron po kami sa thesis po namin po yung Christian education. Gaano raw ba kahalaga ang education sa isang tao. Pwedeng kulang ka sa pinag-aralan. Hindi ka tapos. Pero dahil nagpapatuloy ka sa Panginoon, lumalago ka. May ganun. Amen? Amen. Pwedeng kulang ka sa pinag-aralan, pero pag ikaw ay kasama mo ang Panginoon, magiging magaan na. Amen? So, ano yung tatlo na ito? Basahin na natin. Pananampalataya, buhay, at paglilingkod kay Kristo Jesus. Amen? Ano yung tatlo? Pananampalataya, buhay, at paglilingkod kay Kristo Jesus. Yan po yung pinakasimpleng-simple na madidescribe natin ang buhay natin. Dapat sa faith mo, yung pananampalataya mo, dapat hindi ka na pwedeng mabilin. Hindi ka na pwedeng mabago pagdating sa pananampalataya. Pag may lumapit sa'yo na ang sabi ay, kami po ay sa ganitong, pwede kang sumama sa, alam mo, pag hindi ka sumama sa grupo namin, wala kang kaligtasan. Pag gano'n, tapos, pag may mga tracks na ibibigay sa'yo, dapat alam mo na ang stance. Amen? Nakita po natin ngayong hapon kung bakit. Sabi po dito sa naka-underline, kung wala ang tulong, inulit ko lang po ito. Sa pagtatayo ng bahay, walang kabulan. Tingnan niyo po, pati ang bayan ay nadadamay. Ang komunidad, nagbabago rin. Amen? There's a place po in South America, Argentina, alam ko po, sa Argentina, na nagkaisa po yung mga kapastoran sa isang bayan na yun, isang bayan. May mayor, isang bayan. Tapos po, ang ginawa po nila, yung mga believers, pupunta sila sa bahay-bahay, tapos hinihingi nila yung prayer requests ng mga kapitbahay. Regardless, kung Katoliko yan, kay Jehovah yan, kay ano yan, regardless, hinihingi lang nila yung prayer request. Alam niyo po, over time sa pananalangin po nila, nabago po yung sitwasyon. Amen? Nagkaroon po sila ng pagbabago, in a sense, pati ang komunidad po nila na Naileni, nabago. Gusto niyo ba yun? Imagine niyo po, yung barangay niyo, yung mga barangay tanod, walang reklamong dumarating sa loob ng isang buwan. Nangyari po yun sa Argentina, 1980s. Nangyari po yun. For 1 month, yung parang PNP na chief ng lugar na yun, natala po nila, 1 month, walang kriminalidad. Amen? Grabe po ang presence ng Panginoon sa lugar na yun. Nabago po yung parang patron nila ng mamatayan, ang pangalan, ay na-dislodge, ibig sabihin na palitan ng buhay na Diyos. Amen? Nagkaroon ng pagbabago. Gusto mo ba yun? Amen. Pero dapat umpisahan muna natin sa pamilya mo, sa buhay mo. Amen? There was one time sa amin po, na nagilid po yung tatay ko. Kasi nga po yung father ko pa ay pastor. Gusto po siyang pastor. Gusto niya doon ako sa kanya. Pero alam niyo nga po, tulad po na binanggit ko natin kanina. Ano po yun? Kaya ba tayo bumalik? Makibalik niyo. Kaya.
relax muna doon sa verse. Yung father ko po, pastor po siya. Gusto po niya magkasama po kami. Totoo po, ginawa ko po yun. Nag-serve po ako sa... Pero sabi ko po, Dad, may calling po sa akin ng minister sa ibang simbahan. At pinayagan naman po niya. Yun po talaga yung mga puso ng tatay. Dito ko pa naintindihan. Tignan niyo po yung verse. Atras pa ng verse. Ang anak na sinilang sa panahon ng kabataan ng kanyang ama ay parang pana sa kamay ng sundalo. Na intindihan ko po yan na ako po'y nagpunta na binless niya po ako ng tatay ko na pastor. Tapos sabi, sige anak, pwede ka nang kumayo. Gusto ko nga dito kayo, dito kang alam mo naman yung family, di ba? Gusto dito nakatahanapan ng papapangasawa mo, gano'n eh. Kaya hindi eh. Ano yung po nangyari? Nakapunta po ako sa halos lahat ng dako ng Pilipinas. Name it. Ako. Pera na lang sa tawi-tawi. Siguro. Ano po? Yun. Pero po, Mindanao, Davao, Surigao, Jensan, napuntahan ko po yun. Nag-minister po tayo dyan. Siquijor, yung Cebu, Iloilo, Bacolod, yung mga lugar na po yun. Napuntahan po natin yan. Nakapag-minister po tayo sa Samar, Leyte, hanggang sa Bicol, pataas, hanggang sa Ilocos. Ano po? Dahil po sa verse po dito, na ang anak ni sinilang sa panahon ng kabataan, ibig sabihin lang po nito, yung father ko, yung parang pana sa kamay ng sundalo, nang nirelease niya ako, ang layo. Amen? Tatay ko sa Batangas eh. Masaya na siya doon. Ano po? Pero ano po, dahil po sa verse na ito, na totoo po ang ating Diyos ng buhay. Ano po? Nanaginip po siya, sabi na, nagkaroon daw ng lindol. Tapos sa lindol na yon, ano po nangyari? Ano po? Nakita niya na wasak yung bahay, pero po kami, mga anak niya, ay nakatayo buhay. Safe. Magkakaiba man kami, sabi ko, sa interpretation ko po. Sabi ko, magkakaiba man tayo ng lugar. Pero po, ang Diyos ay tumikilos sa buhay. Amen? Dahil po, ang Panginoon, may plano siya sa bawat isa. Amen? Kaya, ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Siya ang Diyos ng salin lahi. Amen? Meron po kami kanta na gano'n po ni Pastor Boy Valdumaro, yung Diyos ng salin lahi. Napakinggan niyo na ba yun? Hindi pa? Kasara, napakinggan niyo na. Ang Diyos ay buti mo. Mula pa rin po, ang nagnayon sa habang panahon. Sa bawat salin lahi, katapatan mo ay naroon. Basta yun. Amen. Praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So dito po makikita natin, sa first part sa pananampalataya, ang sabi po sa Hebreo, basahin nga po natin, ang pananampalataya ay kagiyakan sa mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen? Kahit po ang mga hindi naniniwala sa Diyos, meron din silang pananampalataya. Kahit nga raw demonyo eh. Naniniwala may Diyos. Pero wala silang pananampalataya. Tayo meron. Amen? Ang pananampalataya daw na yan, ay ano po, nakikita natin yung invisible. Hindi natin nakikita. Yung kapitbahay nyo, hindi nakikita yun. Ano po, pero ikaw, dapat nakikita mo yun. Amen? Nakita mo na ba ang kaligtasan ng family mo, ng angkan mo? Dapat nakikita mo yun. Amen? Sa akin
pinarealize sa akin ito, sabi ko, dapat yung buong pamilya ko, dapat nasa iyo. Yung mga pinsan ko, dapat nakayo. Amen? Pinagplanuhan ko po yun. Pinuntahan ko po yung mga pinsan ko at nag-share po ako sa kanila ng Word of God. Amen? Hindi ko po makakalimutan. Nasa Pilapil kami. Alam niyo po yung Pilapil? Doon ko po siya. Doon ko po siya pinag-pray. Sabi ko, pinsan, hindi ko alam kung kailan tayo magkikita ulit. Actually, hindi pa kami pinag-pray. Dekada na. 30 years na mahigit. Pero alam ko po, nakilala siya sa Panginoon. Tumanggap siya sa Panginoon. Tapos, umatid na siya sa isang Christian na simbahan. Amen? Dapat nakikita mo yun ng buong sambayanan mo ay yung sumasamba na sa ating Panginoon. Pwede mo ikaw ang una, pero hindi doon nagtatapos. Ang nais ng ating Panginoong Hesus ay ikaw, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kaibigan mo sa trabaho, diba? Ay sila lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat po ba sa kahit dalawa na naman nila. Ulitin ko. Ang gusto ng Panginoon, ay lahat ay pumilala sa ating Panginoon. Amen. Amen? Yun po ang naisin ng Diyos. That none should perish, sabi natin, na walang mapahamak. Amen? Kaya po, basahin pa natin itong isang verse. Yes. Ayan. Okay? Sige po. Next, ito na namin. Next verse po. Sabi sa Santiago, basahin natin. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Yan. Kadalasan, yan ang naririnig mo. Ay, patay. Diba? Ay, patay. Sumabalik ka sa trabaho mo, ay, patay. Nagkamali ka sa trabaho mo, ay, patay. Halos ganyan ang description daw ng isang taong, ano sabi dito? Walang gawa. Amen? Ang pinutungkol ko dito ay yung kaligtasan na dapat, may kasamang pagsunod sa Panginoon. Amen? May obedience. Amen? May pagsunod. Sabi ko nga, sa likod ng mga pagpapala mo, meron ka kasing nasunod na kautusan ng Diyos. Amen? Sa lahat ng mga blessings na parating sa'yo, kung susundin mo ang plano ng Panginoon, makakamit mo yun. Ganun na kasimple. Amen? So dito po, sige po, next slide tayo. Number 2. Basahin po natin, 1, 2, 3, go. Buhay kay Kristo Jesus. Life in Christ. Sabi po sa John 10:10, basahin na po natin. Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay Sa sagana. Amen? Alam niyo ba yung konteksto niyan? Bago sabihin ng Panginoong Yesus, bigyan tayo ng buhay na sagana, ano po yung talata bago dyan? Na po, ang kaaway ay dumarating para kakawin, to steal, kill, and destroy. Yun po ang agenda ng kaaway. Ano raw? Steal, kill, and destroy. Pero po sa Panginoon, ang sagot niya isa lang. Naparito siya upang magkaroon ka ng buhay na sagana. Amen? Yung buhay na sagana dyan, life in abundance, ang tinutukoy po dyan ng Panginoon ay yung Zoe kind of life. Yung God-given life. Amen? Tayo po, meron po tayo sa Greek word po ay bios.
yung buhay natin na, eto, kailan ka pinanganak. Pero po, pag meron tayong buhay na sagana, ang Panginoon yung mismo ay sumasama sa atin buhay na walang hanggan. Amen? Kaya po, ano bang tawag doon? Yung nag-align yung buhay mo sa buhay ng Diyos. Amen? At tuloy-tuloy na yun, may buhay ka na walang hanggan. Kailan ba nag-umpisa ang buhay na walang hanggan? Pag namatay ka? Hindi. Kung kailan mo tinanggap, kailan ka nagsuko ng buhay sa Panginoon, yun na yun. Doon na nag-umpisa yung buhay na sagana. Amen? Pag humiling ka ba sa Panginoon ng pera, bibigay ba ni Lord sa iyo ng nakasako mula sa langit? Ibubuhos ba na coins, tigil 5 piso? Ganun ba? Pag magbigay si Lord. Sana all, kung gano'n. Ano? Pero hindi ko gano'n eh. Amen? Bibigyan ka niya ng ideas, ng wisdom. Amen? Praise God. Tuloy po natin. Sige po, next slide. Sabi po sa Galatia 2:20, maging life verse natin po ito. 1, 2, 3, sabay-sabay, go! Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Wow! Wow! Grabe po yan. Pag yan ang naating po ng bawat isa. Wow na wow. Ano po? Grabe po yan. Parang nabasa mo lang na ganyan. Pero po pag nilaliman pa natin yan, ano po? Nabubuhay daw tayo, pero ano po, hindi na sa sarili natin. Nabubuhay daw tayo para kay Kristo. Medyo palalimin pa nga natin eh. Nabubuhay tayo na si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Amen? Ano bang pana ng kaaway? Mag-isip kayo ng pana ng kaaway. Sakit, karamdaman, chismis. Isa na ko yung chismis, alam mo, si sister, ang ganda-ganda niya, no? Hindi sana kung gano'n yung chismis. Maganda ka o pogi ka. Pero kadalasan kasi puro kasiraan. Anumang kasiraan ng kaaway na ibinabato sa inyo, pag ito na ang verse na nakikita sa buhay natin, lahat yun tanggal. Amen? Lahat yun walang talab. Amen? Sabi ko sa Book of Proverbs, anumang daw sumpa na hindi karapat-dapat ay walang talab sa iyo. Amen? Dahil ang ating Panginoon Jesus, inako niya na ang lahat ng sumpa. Kaya kailangan natin sumunod sa Panginoon. Amen? Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sabi po ng Apostol Pablo, imitate me as I, imitate Christ. Dayahin niyo raw ako kung paano ko sinusunod o binagaya ang Panginoon. Amen? So check mo mamaya, yung ginagawa mo ba si Lord ang katungkulan? Next slide po. Sabi ko sa Timoteo 3 verse 5, may mga tao daw na may anyo silang kabanalan, ngunit tinatanggi ang kapangyarihan ito. Mababasa niyo po yan sa aklat ng Mateo, kung saan nang nagkaroon ng mga miracles ng Panginoon, ang mga Pariseo, na-attribute nila yung mga miracles saan daw? Sa kapangyarihan daw ng diablo. Nakakita na sila ng pinagaling ng Panginoon, pero ang isip pa rin nila ay galing yan sa demonyo. Ganun na sila kalala sa pag-isip. Kaya po sabi ng Panginoon, may anyo ng kabanalan, ngunit itinatanggi ang kapangyarihan nito.
Huwag po tayong ganon. Amen? Na meron ka ng, dapat nga, bilang sumusunod sa Panginoon, dapat hindi ka na pina-follow up eh. Sa status mo ngayon, dapat ikaw na yung nag-i-invite sa iba eh. Amen? Dapat ikaw na yung nagpa-follow up sa iba. Amen? Sabi mo nga, alagad. Ako ay alagad. Hindi ako alagain. Amen. Ano? Oh, alam mo na kung ano ka. Alagad. Amen? Pag i-invite ko ni Ate Lenny, alam mo na, alagain ka. Ano? Hindi tayo dapat gano'n. Amen? Huwag na tayo magturo. Sabi ko nga, pag magturo ka, yung tatlo babalik sa'yo. Ang dapat pag magturo ka pa ganun na. Lahat pa ganun. Hindi, joke lang po. May anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggi ang kapangyarihan ito. Always pray to the Holy Spirit. Every day. Sabi ko nga sa church na pag umaga, sinisharean ko po, sabi ko sa kanila, ang isang taong mayabang ay hindi na yun nangangailangan. Bakit? Hindi na kailangan si Lord eh. At ano? Pipray. Diba? Kaya check natin. Wala yun sa simbahan, wala yun sa ano. Check muna natin sarili natin. At kung makita natin na may pagkukulang tayo, magbago na. Amen? May panahon pa. Amen? Amen. Ano na po? Hoy, pangatlo na. Tapos na. Amen? Nung kanina umaga, nung sinare ko ito ron, yung pangatlo na, may sumigaw po sa nakaupo, Hallelujah! Sabi yung patapos na. Hallelujah siya. Okay, paglilingkod daw kay Kristo, yung servanthood. Ano po ibig sabihin nito? Pag Bisaya ka, pag sinabi mo paglilingkod, upo ka lang. Wala ka nang gagawin. Upo ka lang. Hindi po yun ibig sabihin nito. Serve. Tulos. Amen? Yung paglilingkod. Yung word na nag-jack mo, dun galing yun. Yung ikaw ay tagapaglingkod. Amen? Ang sabi ng Panginoong Yesus, sino man daw ang gustong maging dakila sa inyo, anong gagawin? Kung siyang maging lingkod sa lahat. Amen? Mga nanay, pag kayo ba, pinaglilingkuran niyo ang pamilya mo, satisfied ba kayo? Masaya ba kayo? Pag napaglilingkuran niyo ang pamilya niyo, yung mga mahal niyo sa buhay. Amen? Kadalasan naman nag-aaway kung walang pera. No? Tapos meron din po yung mga nanay na yung parang selosa masyado. Yung parang, alam niyo yun, yung laging assuming, yung may dumikit lang kay tatay na tumakbay lang sa balita. Masyado naman dinamdam. Ano? May mga ganun po. No? Kaya nga sabi ko sa kabataan namin, pagdating sa love life, parang iwas problema sa relasyon, huwag ka na lang mag-jowa. Sabi ng mga kabataan, iwas ka mo talaga. Wala ka ng sakit ng ulo. Diba? Oh. Ang hirap kaya nun, yung lagi kang yung parang may gulo sa kaisipan mo. Diba? Minsan di mo na alam kung anong gagawin, yung isasagot na. Sa Ebanghelyo po ni Marcos, basahin po natin, anak ng tao ay napalito, hindi upang paglingkuran, hindi upang paglingkod. Amen? Reference po yan sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Yung anak ng tao. Para sa atin, kasi pag sinabi, anak ng Diyos, talo mo yung Diyos.
Hindi, baliktad po. Yan po ay, ano po, anak ng tao. Pag babasahin niyo yung Daniel, aklat ni Daniel, may sinabi ko ron, Son of Man, anak ng tao. Si Jesus po yun. Na ano raw, sinasamba raw siya ng iba't ibang lahi, ng lahat ng lahi, lahat ng bansa. Ay ano, sinasamba, pinaglilingkuran ang anak ng tao. Amen? Pero po dito po sa verse nito, ang sabi, ang anak ng tao daw ay ano, naparito, hindi upang paglingkuran siya, kundi ano raw, siya ang naglilingkod. Amen? Dapat ganun po ang frame of mind natin. Sabi nga po sa Philippians, bagamat siya'y Diyos, ano sabi ko ron? Hindi nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad ang pagka-Diyos. Hindi na. Sige po, tuloy niyo po yung verse. Ayan po. Na bagamat sa Diyos ay hindi nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagmistulang alipin na matay sa krus. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganun ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Bagamat siya'y Diyos, tinubad niya yun. Tinanggal niya yun. Hindi niya ginamit. Ano po, siya po, kung mababasa niyo po yung Bible, ano po, siya ay mismo, ano po, nagpailalim sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? Bagamat siya ay Diyos, tinanggal niya lahat yun. Nagtiwala siya sa ating Espiritu Santo. Amen? Si Holy Spirit ang nag-govern sa Kanya. Lahat ng lakad niya, scheduled ng Holy Spirit. Amen? Kaya mga kapatid, kung ano ang kaisipan ng ating Panginoon, naging ganun din tayo. Amen? Are you learning? Sabi ni Mother Teresa, we can do small things with great love. Kilala niyo ba si Mother Teresa? Ang sinasabi daw nila, santo. No? Ano po? Pero maganda po yung sinabi na kasi, no? We can do small things with great love. Sabi naman po, yung isa pa, pastor po, the church exists for others. Amen? Kasi lahat naman tayo ay may mga kakilala, may kaibigan eh. Amen? Dapat ang tanong doon, alam ba nila na sumusunod ka kay Lord? Yun ang dapat. Amen? At lahat ng oportunidad na yan, huwag natin sayangin. Amen? Pakilala natin ang Panginoon sa kanila. Hindi man nila maintindihan ngayon, pero sa future maintindihan nila yun. Bakit ganun? No? Kaya pala, kasi no, kilala nila si Lord. Amen? Sabi nga po yung fifth gospel, Matthew, Mark, Luke, John, at ikaw. Matthew, Mark, Luke, John, at yung panglima, ikaw. Hindi man nila nabasa yung Matthew, Mark, Luke, John, pero ikaw nabasa nila yung buhay mo. Diba? Aba, kakaiba yun. Uy, sama ako din sa inyo. Pag-pray mo naman ako, kapatid. Pwede ba makuutang sa'yo? Diba? Hindi. Sabi nga, diba, silver or gold? Diba? I have none. Sabi nga, Pastor Peter. But what I have, diba? I share to you, I give to you. Ganun dapat. Amen? Amen. So, patapos na po tayo. May babala. Meron daw kasi na naglilingkod para lang sa papuri ng tao. Meron naman daw po na naglilingkod na may maling motivasyon. Ano pa? Meron naman daw po naglilingkod sila na nauuwi sa pagod dahil wala ng relasyon sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Wala siya dyan. Wala siya dyan. Wala siya dyan. Amen? Amen. Dapat, ano po, papuri lang sa Panginoon. Amen? Dapat tama ang motivasyon mo. Amen? At ano po,
dapat po naging lumalapit tayo sa Panginoon para nakakapag-recharge. Amen? Ako po, nasubukan ko na yung cellphone ko gabi, hindi ko na-charge. Kasi ng umaga, robot na. No? Kaya dapat nag-charge tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Ang Diyos natin pa, ang paborito pa naman niyang salita, yung red. Diba? Recharge. Repent. Diba? Restore. Diba? Yun pa naman ang favorite ng Panginoon. Ako? Meron pong nabasa ko ako kay Dr. Miles Monroe. Nakilala niyo po yung pastor niya. Yung word daw na repent, yung pent daw kasi, yung penthouse. Sa isang building daw, yung pinakatuktok, yun yung pent ang tawag. Di ba meron tayo nun sa Philippines, yung penthouse live. Kaya, di ba yung Martin Rivera pa na, yung word daw na pen, yung salitang pen, yun daw yung pinakatuktok ng isang usali. Yung pinakataas. Kaya daw ang sabi ng word na repent, ayan po, bumalik daw tayo sa taas. Amen? Ang galing na analogy na yun. Balik daw tayo sa itaas. Kasi doon tayo galing eh. Nalaglag lang sa kasalanan eh. Bumagsak lang eh. Kaya yung word daw na repent, ano po, dapat maging lifestyle natin. Balik tayo natin sa itaas. Pero huwag ka naman laging babagsak. Pero pag sinabi, pag bumagsak ka, balik sa itaas. Amen? Ganon kabuti ang Panginoon sa atin. Amen? Hamon. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Dito na tayo magtatapos. Totoo ba ang pananampalataya ko? Tanungin mo yan sa sarili mo. Nakikita ba ang buhay ni Kristo sa akin? Ako ba ay naglilingkod ng may tamang puso? Praise God. Tayo po kumitit sa oras na ito. Pasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po dahil pinapakita niyo po sa amin na kami po, Lord God, ay mga anak niyo na kailangan po kami lumapit. Lord, hinihiling po namin ang tulong niyo po, Espiritu Santo, sa buhay namin. At minsan pa, nais po namin kayo po ang mauna, kayo po, Lord God, ang makita sa buhay namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin yung Panginoon. God bless you, Pastor Neil. So, sino dapat po ang ating maging pundasyon sa ating buhay, sa paglilingkod at pananampalataya? Sino po? Si Jesus. Wala nang ibang pundasyon. Mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga ikapaghandog. Pero bago po yun, makakarinig po tayo ng isang munting awit sa isang kabataan na si Brother Brent. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Kuya Brent. The Epic Online Action Game.
magugulat. Isa-isa na po yun. Baka hindi na po kayo magpakita. Ang ganda po ng inawit ni Kuya Brent, no? Sabi doon, makina ang Diyos. Tayo ay may maaasahang Diyos. Mawala man ang lupa, mawala man ang langit, ngunit mananatili ang katapatan ng Panginoon. Amen. Amen. Sa para po ipanalangin ang ating offering, tithes and offering, tinatawag ko na po si Brother Elijah. Okay. Okay, let's pray po. Panginoon namin Diyos, dakila po sa lahat. Ito po ang munti namin handog, Lord. I-bless mo po ito. At nagpasalamat po kami sa protection, sa blessing. At lahat po, Lord, thank you so much po. In Jesus' name, Amen. Sige po, tayo po tumayo sa oras nito. Sa invitation. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Please, God. Sa mga salitang napakinggan nyo sa hapon ito, tanggapin nyo po ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang patuloy po na pagmamahal ng ating Panginoong Yesus, at ang proteksyon na nagmumula sa Espiritu Santo. Umayo ang bawat isa at taglay ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless you po. Umayo ang bawat